Umabot na mahabang panahon bago isilang ang sanggol na siya palang hahamon sa isang imperyo. Nung pinanganak siya, lubos na nahirapan si Doña Teodora kasi nga malaki yung ulo. Kapag naligtas si Doña Teodora doon sa panganganak kay Jose, dahil sa laki ng ulo, napakalaki ng ulo. Si Rizal ay pampito sa 11 magkakapatid, no? At pangalawa lamang siyang lalaki, dalawa lang naman silang lalaki. Dahil wala pa namang cesarean noon, malamang na na-cesarean, no, si Doña Teodora, kung ngayon yon. Pero siyempre, dahil pampito siya, so maluwag nang nailabas ang ulo ni Rizal. Pero generally, malaki talaga yung ulo niya. Kaya nga ito yung naging, nung siya'y lumaki at nag-aral sa Binyang, naging ugat ito ng panunukso sa kanya na malaki raw ang kanyang ulo. May kaya naman ang pamilyang Mercado Rizal, hindi ba? Sabi nga ay doon sila nagmula sa Santa Cruz, Manila at napadpad sa Calamba dahil meron silang inupahan ng mga lupain galing na nasa pag-aari ng mga Dominican friars. Sa sarili niya mismong pluma, isinulat niya, no, ang kanyang Memorias de un Estudiante de Manila. Ito yung kanyang memoirs ng kanyang childhood. Malaking papel din ang ginampanan ng kuya ni Rizal na si Pasiano sa kanyang paglaki. Bakit lumilipad ang saranggola? Dahil sa hangin sa impapawirin, Pepe. Bakit may tali ang saranggola? Dahil liliparin ito kapag wala. O ito, hawakan mo. O, papaliparin natin. Yan. O, punta ka doon, bilis. O, sige, takbo pa. Sige, hagis mo. Lahat ng gusto ni Rizal ay pinagbibigyan. Kasi parang kinoconsider naman siyang bunso sa lalaki. At si Pasiano, dahil hasarin sa trabaho, maagang isinabak sa trabaho, maagang nag-mature. Kaya naintindihan niya ang mga kahilingan ng isang bata. Marami naging interes ang batang si Pepe, gaya ng pagpinta, paghulma ng putik, at pag-ukit. Pero may higit na maimpluwensya na huhubog sa kanyang pagsusulat. Si Francisco Mercado, sinasabing 1,000 ang aklat niya nung panahon na lumalaki si Rizal. Merong librong El Amigo de los Niños, yung ang kaibigan ng mga bata, ang binabasa niya kay Rizal. Kaya naging mahilig siya sa libro. Kasi yung pamilya niya exposed sa library nila na napakarami. Yung mga batang Indio rin noon, walang mother na nag-aral ng kolehiyo. Pero ito, mother niya nag-aral ng kolehiyo. And an expert mathematician. So, malaki ng kaibahan. Talagang wala rin Jose Rizal na dakilang tao na napakatalino kung wala yung mother niya. Ang unang itinuro sa kanya ay dasal. Gabay sa buhay, mga iba't ibang reglamentos, paano maging matuwid na mamamayan, na maging mabuting kapatid. Bagamat wala namang panukat noon ng pagiging gifted Pero kapansin-pansin kasi before 2 years old, magaling na siyang magsulat at magaling siyang magbasa. So nakasulat siya ng tula sa Tagalog. Of course, yung famous na sa aking mga kabata. Rizal wrote that when he was 8 years old, 1869, with rhyme and meter. So, 5 stanza ito with rhyme and meter. No, diyan nakasulat yung kilalang ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Dahil sa angking talino ni Pepe, napagdesisyonan ng kanyang mga magulang na ipadala siya sa Binyan, isang mas malaki at mas maunlad na bayan sa Laguna upang mag-aral. Dito niya namit yung Justiniano Cruz na kamag-anak niya. No? At dito, ito yung nagturo sa kanya kasama ang iba pang mga bata na hindi naman magkakaedad.
No? So, ibig sabihin, hindi same age. Pwedeng 3 years, 4 years ang difference. Pero, na madali lang din nagtapos dahil sabi nung teacher niya, natutunan mo na lahat. Ano pa ba ang hindi mo alam? So, lahat, wala na maituro yung teacher, Justiniano Cruz. Upang isulong pa ang kanyang kaalaman, si Pepe ay pinag-aral sa Ateneo Municipal sa Maynila. Ngunit bago pa man ito mangyari, may isang insidenteng gigimbal sa pamilya Mercado. Noong isang gabi, hinang-hina ako. Doon ko na siguro na may binabalak si Lolay na ako'y patayin at nilalagyan niya ng lasa ng aking mga pagkain. Sa lalong madaling panahon ay nais kong dakpin niyo si Teodora Alonso. Nalulungkot ako ng sarili kong kapatid. May balak paslangin ang aking asawa. Nakuno ang kanyang ina noong 1872. Ito'y dahil na pagbintangan siya, na naglason sa kanyang hipag, sa mga Alberto side. Hindi sila masyadong close doon. Dahil doon, nawala namang mga ebidensya, no? So naparusahan yung kanyang ina. Si Rizal ay 11 nung panahong yon, no? Nalungkot siya at talagang dinibdib niya ito, no? Kaya nga later, naging bahagi ito ng kanyang pagiging makabansa. Objective reality na yan, dinukot niya ang istorya ni Sisa, no? At ng iba pang mga manang sa Noli Me Tangere at filibusterismo. So dahil sa pangyayari sa kanyang ina. So doon yan hinango. Although hindi naman bungbo, pero bahagi ng pangyayari sa totoong buhay ay hinango at inilagay sa nobela. Dito ako nanatili nung mga huling araw ng aking buhay. Ang seldang ito ang nagsilbing piping saksi sa aking mga karainan at kalungkutan. Hinusgahan ako ng mga kalaban. Sa harap ng bayang nagsusumamo, sinentensyahan nila ang katotohanan. Adios, patria adorada, región del sol querida, perla del mar de oriente, nuestro perdido Eden. Inilaan ko ang aking buhay para sa inang bayan. Ipinaglaban ko ang kanyang kalayaan hanggang sa aking pamamaalam. Consumatum est! Muli nating alalahanin ang kwento ng kanyang buhay at kabayanihan. Jose Rizal, the movie, June 19, 9:15 p.m. sa GMA News TV. Idol sa galing. Mataray. Idol kung humili. I love this. Yeah, yeah.